Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala nang sasarap pa sa pakiramdam ng pagmamahal. Yung tipong mahal na mahal mo siya at minamahal ka rin niya pabalik. Kaya naman wala rin kasing sakit ang mararamdaman mo sa oras na magtapos ang pag-ibig na ang buong akala mo'y panghabang buhay. Minsan kasi pag lunod na lunod tayo sa kaligayahan na dulot ng pagmamahal, ay ating nakakalimutan na may posibilidad pa rin na anumang oras ay magbago ang lahat sa isang iglap. At sa oras na mangyari yon, ano nga ba ang mas dapat gawin? Kalimutan ang lahat pati na ang masasayang alaala at pinagsamahan? O iisipin mo na lang na hindi kayo ang itinadhana sa isa't isa at may darating pa na mas tama para sa'yo? Paano kung ikaw naman ang may problema para ikaw ay iwan niya? May darating pa rin kayang tao na tatanggap sa mga pagkukulang at kakulangan na hindi mo naman kasalanan? Dear Mama Mia, ang pag-ibig ay sadyang misteryoso at hindi kayang ipaliwanag ni numan. Kanya-kanya kasi tayo ng paglalarawan sa pagmamahal. Ako kasi dati, Mama Mia, ang akala ko sa pag-ibig ay puro pagsasakripisyo at pagtanggap sa isang tao ng buong buo. Yung tipong magbubulag-bulagan ka na lang, wag lamang siyang mawala sa buhay mo. Pero yun pala ang malaki kong pagkakamali. Pinipilit kong hawakan ng isang taong matagal nang gustong kumawala sa pagmamahal ko. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Shelby. 32 years old at tubong probinsya. Ngunit 5 taon na ang nakakalipas nang lumuwas ako pa syudad para makipagsapalaran at magsimula ng panibagong buhay. Buhay na malayo sa mga taong nanakit at sumira ng pagkatao ko. At sa awa ng Diyos, natanggap ako sa isang pribadong kumpanya kung saan namamasukan ako bilang office staff sa kasalukuyan. Mama Mia, ang kwentong nais kong ibahagi sa Barangay Love Stories ay tungkol sa amin ng aking ex-boyfriend na si Charlie. Kababayan ko siya at ka-live-in partner ng 1 taon noong nasa probinsya pa lang ako. Mabait si Charlie, responsable at mapagmahal. Katrabaho ko rin siya sa kumpanyang pinasukan ko noon at tandang-tanda ko pa na siya ang naging mentor ko sa lahat ng bagay. Tungkol man ito sa trabaho o sa personal kong buhay. Palibhasa, alam na alam ni Charlie ang tamang salita na sasabihin sa kahit na anong sitwasyon. Yun bang tipong sa edad niyang 28 ay parang ang dami-dami na niyang karanasan sa buhay. Na-in love ako sa kanya, Mama Mia, dahil ibang klase siyang mag-isip. Matured. At yun ang mga katangian na kahinaan ko pagdating sa mga lalaki. Hindi siya katulad ng iba na mahilig maglaro. Si Charlie kasi ay may pagkaseryoso sa buhay. Nag-iisip sa kinabukasan at may goal. Kaya naman naging close talaga kaming dalawa at doon na nga kami nagkamabutihan, Mama Mia. Kaya nga kahit hindi pa nagtatagal na kami ay nagkakilala, ay pumayag ako agad na makipag-live-in kasama siya. Katwiran ko, 27 years old na ako. Kayang-kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Akala ko, Mama Mia, ay kaya kong harapin ang lahat ng pagsubok na darating sa aming relasyon at pamilyang balak buuin noon. Pero hindi ko akalain na yun pa pala ang magiging mitsa upang pagdaanan ko ang pinakamalungkot at pinakamasakit na bahagi ng buhay ko.
Masaya naman kaming magkasama ni Charlie, Mama Mia. Marami kaming pangarap sa aming buhay ng magkasama. Pero may isang malaking kakulangan sa aming relasyon. Sa loob kasi ng 1 taon naming pagsasama bilang mag-live-in partner, ay hindi ako mabuntis-buntis ni Charlie, Mama Mia. Akala ko dahil lang pareho kaming stress sa aming trabaho. Kaya hindi kami makabuo. Pero nang sa wakas ay nagpa siya akong magpatingin sa doktor, ay nadiskubre naming meron pala akong polycystic ovary syndrome o PCOS. Isang hormonal disorder kung saan nagkakaroon ng babae ng mga maliliit na cyst o bukol sa kanyang ovary. Mga bukol na naglalaman naman ng mga immature na egg cells na hindi kayang mag-trigger ng ovulation. In short, Mama Mia, ako ang may problema. At sobrang pangit sa pakiramdam ko nang malaman ko ang katotohanan yun. Para bang may bumubulong sa tenga ko na hindi ko na kailanman magagampanan ang isa sa mga pangarap ko sa buhay. Ang maging isang ina. Bata pa kasi ako, Mama Mia, ay pangarap ko na talagang magkaroon ng sarili kong pamilya. Yung may responsable at mapagmahal na asawa at may makukulit at malulusog na mga anak. Kaya sobrang frustrated talaga ako nang malaman ko ang balitang yun. Sabi naman ng doktor, Mama Mia, ay may pag-asa pa naman na makabuo kami ni Charlie. Pero hindi ganun kadali yun. At hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit parang nawawalan ako ng pag-asa na matutupad ko pa ang pinapangarap kong pamilya. At kahit na nga nagsimula na akong mag-treatment para sa PCOS, ay may mga araw pa rin na hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko dahil hindi ko kayang mabigyan ng anak si Charlie. Shelby, ano ba yun? Sandali, huwag mong hawakan yung nabasag na plato. Baka masugatan ka. Okay lang ako, Charlie. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Saka lilikpitin ko pa tong mga nabasag na plato dahil baka may makaapak pa ng bubog. Ay, hindi ka okay. Saka ako na bahala maglinis ng mga bubog na yan. Halika nga muna rito. Maupo tayo saglit. Ano bang problema, ha? Masyado kang tensyonado. Subukan mo munang kumalma. Tubig, gusto mo? Ayos lang sabi ako eh. Ano ba? Ba't ba ang kulit-kulit mo? Sabi ko hindi ko kailangan ng tulong mo. Pwede ba? Doon ka na lang sa sala, manood ka na lang ng TV. Matatapos na rin naman ako sa ginagawa ko rito eh. Ay, bakit ka ba kasi nagkakaganyan? Sa palagay mo matapos na nangyari eh, mapapanatag pa ako umupo doon at manood ng TV? Halatang di ka okay. Sabihin mo, tungkol na naman ba to sa kondisyon mo? Paano ko sabihin kung oo? May magagawa ka ba, ha? Shelby, di ba nag-usap na tayo? Oo, kaso sa tuwing bumabalik sa alaala ko yung findings ng doktor at nang sinabi nila na maliit ang chance ako na mabigyan kita ng anak dahil sa pesting kondisyon ko na to. Charlie, sabihin mo, paano hindi ako mapafrustrate? Shelby, alam mo namang hindi lang anak ang habol ko sa'yo, di ba? Ano kung hindi mo ako mabigyan ng anak? Ibig sabihin ba nun iiwan na kita? Siyempre hindi. Napakababaw namang dahilan nun. Nasasabi mo lang yan kasi naaawa ka sa akin. Alam ko naman na gustong-gusto mo nang magkaanak tayo kahit na-deny mo pa. Nakikita ko kung gaano ka kasaya habang nakikipaglaro sa mga pamangkin mo. At alam ko rin na, para na ako mababaliw, Charlie! Kaya sabihin mo, paano hindi ko iisipin na nang dahil sa sakit ko ay suntok sa buwan na magkaanak tayo?
Ay, ewan ko kung paano mo tinitingnan ng mga bagay. Pero kung hindi ka maniniwala sa akin ngayon, hindi ko na alam ang gagawin pa. Alam ko na naguguluhan ka, na natatakot ka. Pero hindi kita iiwan. Shelby, palagi lang ako nasa tabi mo. Katulad ng unang beses na sinabi kong mahal kita. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay gumaling ka. Oh, huwag mo na masyadong isipin pang tungkol sa bagay na yun ha. Ang isipin mo ay ang gumaling ka. Hindi ko alam kung gagaling pa ako, Charlie. Nawawalan na ako ng pag-asa. Kung bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng mga babae na hindi deserving magka-baby, sa akin pa talaga nangyari to. Naniniwala naman ako na may rason kung bakit natin to pinagdadaanan. Na sa huli malalagpasan din natin to basta magkasama lang tayo. Kung hindi tayo magka-baby ng sariling atin, pwede naman tayo mag-ampon. Ang daming bata dyan na isinisilang pero walang magulang. Iba pa rin kapag dugot laman natin ang magiging baby natin, Charlie. Ay, ganito na lang. Huwag na muna natin problemahin ang tungkol sa bagay na yan ngayon. Dahil gusto ko mayakap at makabanding ka. Uy, may bago raw pelikula ngayon. Sabay natin panoorin, gusto mo? Charlie naman May mga bagay sa buhay na di natin kontrolado. Kahit na anong pilit natin gawin. Tayo lang din na mahihirapan sa dulo kaya naman ipagpasa Diyos na lang natin ang mga bagay na ito. Basta sinusunod mo ang treatment na sinabi sa'yo ng doktor mo at hindi ka na masyado nag-iisip ng negative dyan, maniwala ka, magiging maayos rin ang lahat. Mama Mia, isa sa mga dahilan kung bakit kinakain ako ng hustong frustration sa pagkakaroon ko ng PCOS ay dahil merong anak si Charlie sa una niyang girlfriend na si Erica. Hindi naman ito inilihim sa akin ni Charlie nang ligawan niya ako at yayaing tumira ng magkasama. Kaya para sa akin ay hindi naman yun na issue. Pero dahil nga sa sakit ko ay hindi ko mapigilang mag-isip na baka isang araw ay magsawa sa akin si Charlie. Baka iwan niya ako at makipagbalikan siya kay Erica kahit na 2 taon na silang hiwalay. Kahit nasa isip ko ang mga takot kong yun ay kailanman hindi ko yun sinabi kay Charlie, Mama Mia. Pero mas lalo ngang nadagdagan ang alalahanin ko nang makarating sa kaalaman ni Charlie na umuwi na sa aming probinsya si Erica kasama ang kanilang anak. Matapos nitong ilayo ang bata sa boyfriend ko. At noong may pagkakataon na para makilala ni Charlie ang anak nila ni Erica, ay wala akong sinabi, Mama Mia. Sino ba naman ako para hadlangan yon? Gayong alam na alam ko rin kung gaano nangungulila si Charlie sa anak niya. Kaya nga matapos siyang kontakin ni Erica para sa wakas ay ipakilala sa kanya ang kanilang anak, ay ako na mismo ang nagkumbinsi kay Charlie na makipagkita sa kanyang anak. Sa apartment natin. Nakainom ka na ng gamot mo sa migraine? Oo, Charlie. Huwag ka nang mag-alala. Teka, bakit parang ang saya-saya ng tono ng boses mo, ha? Siguro tuwang-tuwa ka dahil hindi ako nakapasok sa office kanina. Nakaporma ka sa crush mo, no? Sobra ka naman. Siyempre malungkot ako dahil wala ka kanina. Pero di naman ibig sabihin nun nang chicks na ako. Loyal yata ako sa'yo, no? Siguraduhin mo lang dahil kahit mata mo, malalatayan. Yes, bossing. Teka, nandito na pala ako sa tapat ng pinto natin. May pasalubong ako sa'yo. Yung paborito mong lugaw with egg. Special daw yan, sabi ni Mang Domeng. Salamat. Pakis nga. Mwah! Kumain ka na ba? Bakit pang isang tao lang tong lugaw na binili mo?
Ayaw mo? Kahit anong gawin ko, busog na ako. Aba, himala. Bakit? Ano bang nangyari kasi at parang di maalis-alis ang ngiti dyan sa labi mo? Parang mapupulit na nga yung pisngi mo. Ano kasi, natatandaan mo si Erica? Si Erica? Yung ex-girlfriend mo at nanay ng anak mo? Ganun na nga. Kanina kasi naggulat ako dahil kinontak niya ako sa Facebook para sabihing bumalik na siya kasama ang anak namin dito sa Bacolod. At gusto raw niya akong ipakilala sa anak namin, Shelby. Di mabuti. Alam ko, miss na miss mo na rin yung anak niyo matapos niyang ilayo yun sa'yo. Ay, napatawad ko na siya sa ginawa niyang yun sa akin. Saka maiksi lang ang buhay para magtanim ng galit at hinanakit sa ibang tao. Naku, ang bait-bait mo talaga. Bakit bigla raw niyang gustong ipakilala sa iyo yung anak niyo? Baka naman mamaya nakikipagbalikan na pala siya, ha? Naku! Sira, may boyfriend na yun. At kaya sila nandito sa Bacolod dahil dito na-assign ng trabaho yung lalaki. Tapos napag-isip-isip din ni Erica na lumalaki na ang anak namin. Hindi naman masama kung makikilala niyang tunay niyang ama. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, wala namang masama doon. Anak mo pa rin naman ang bata at may karapatan kang makilala siya. Hindi lang ako, Shell. Gusto ko kasama ka rin para makilala mo rin ang anak namin ni Erica. Balita ko, isa siyang magiliw at bibong bata. Sigurado ako magugustuhan mo siya at mapapalapit ka rin sa kanya. Mama Mia! Nang sa wakas ay makita at makilala na ni Charlie ang anak nila ni Erica, ay doon ko lang nakitang masayang-masaya ang boyfriend ko. Doon ko lang nakitang bumalik ang buhay sa kaniyang mukha at ang ningning sa kaniyang mga mata. Nang sa unang pagkakataon ay mayakap at mahalikan na niya ang bata. At kahit ako ay ganun din ang naramdaman ko, lalo pangat isang mabait at magiliw na bata ang anak nila ni Erica. Pero kahit na itanggi ko, Mama Mia, ay hindi ko pa rin maikakaila na nagsiselos ako. Alam ko na maling pagselosa ng batang wala namang kasalanan sa akin. Kaso kahit anong gawin ko ay hindi ko pa rin mapigilan. Yun bang alam mong mali ang selos na nararamdaman mo, pero sadyang mas makapangyarihan ang nararamdaman mo kaysa sa logic ng isip mo. At paulit-ulit kong iniisip na kung meron lang akong kakayahang bigyan ng anak si Charlie, hindi sana siya magiging masaya sa anak nila ni Erica. Pero kahit na ganun, Mama Mia, ay pinigilan ko ang sarili kong mag-isip ng hindi maganda. Mahal ako ni Charlie. At hindi niya magagawang iwan ako para kay Erica. Ang bata lang ang pinapunta niya doon sa kanila at wala nang iba. May tiwala ako sa boyfriend ko, Mama Mia. Ako ang mahal niya at hindi niya magagawang saktan ako. Tapos na ang kabanata nila ni Erica at kami na ngayon ang magkasama. Wala akong dapat alalahanin pa dahil mahal na mahal namin ni Charlie ang isa't isa. Mama Mia, kahit ilang beses pang makaramdam ng pagsiselos ang puso ko, pilit ko pa rin, Mama Mia, na kinukumbinsi ang sarili ko na wala akong dapat ipag-alala. Ang bata lang ang pakay ni Charlie at wala nang iba pa. Matapos nga ang unang beses na nagkita ang mag-ama ay nasundan pa yon ng maraming beses at madalas na pagkikita nila, Mama Mia. May mga pagkakataon rin kasi na ibinibilin ni Erica ang anak nila kay Charlie dahil sa pagiging abala nito sa mga seminars at business trips kasama ang boyfriend nito. Responsibilidad na buong puso namang ginagampanan ni Charlie bilang ama ng bata. May mga pagkakataon din na isinasama ni Charlie ang bata sa bahay namin kaya nakakabanding ko rin ito. Noong una, Mama Mia,
komportable ako at masaya rin. Pero habang nagtatagal ay napapansin kong nawawala na ng oras ang boyfriend ko sa akin. At kahit na maling pagselosan ko ang anak nila ni Erica, ay hindi ko pa rin masaway ang sarili ko. Kung kaya naman, nagdesisyon na ako na kausapin muna ang kaibigan kong Becky na si Monty tungkol sa mga frustrations ko. Sinachiting girl lalo na nagsaselos daw samantalang siya naman mismo ang nag-udyok sa jowa bells niyang makipagkita sa anak nito. At partida, kasama pa siya. Ay, puro ka talaga kalokohan, besh eh. Kita mo naguguluhan na nga ako tapos dumagdag ka pa. Ay, kasalanan ko pa. Gusto mo ba iinom na lang natin yung problema mo? Para naman kahit paano mag-chill ka. Masyado kang tense, girl. Daig mo pa mga ingrown ko eh. Ew, pwede ba? Huwag mo nga akong ikumpara sa mga ingrown mo. Makareact naman to. Akala mo sinong perfect? Pero seryoso ha, ganun ka talaga ka-affected, girl? Bakit mo naman biglang pinroblema yan tapos ngayon pinagsisulosan mo yung bagets ni Charlie? Samantalang inosente yun. Saka akala ko ba cool sa'yo na nakikipagkita siya sa anakis niya? At isinasama pa nga niya to sa house niyo para makabanding mo rin. Alam ko naman na maling idamay ko pa rito yung bata pero hindi ko kasi mapigilan, besh. Ano ba kasing hanas mo? Ba't bigla ka nagkakaganyan? Samantalang tandang-tanda ko pa na binida mo sa akin noon kung gaano kasi si Charlie nang makilala niya yung anak nila ni Erica. Sinabi ko na, di ba? Mas madalas kasi na doon na lang sa anak niya nauubos ang oras niya. Wala na siyang panahon para sa akin. Wala na siyang ibang bukang bibig kundi yung batang yun. Ay, bad yung ganyang attitude, girl. Hindi ka mapupunta sa heaven kapag ganyan ka mag-isip, lalo tungkol dun sa bagets. At kapag nalaman to ni Charlie, naku, sigurado, magagalit yun. Alam ko naman yun, pero hindi ko na nga kasi mapigilan. Kung hindi dahil sa kondisyon ko, sana nabigyan ko na ng anak si Charlie. Hindi sana yung anak nila ni Erica ang dahilan kung bakit masaya siya. Ayaw mo bang maging happy ang partner mo? Siyempre gusto. Ano ba namang klaseng tanong yan, besh? Eh ikaw, anong klaseng pag-iisip ba ang meron ka, Aber? Natural, nangungulila si Charlie sa anak niya. Kaya naman mas maraming oras at panahon ang ginugugol niya para dito. Ikaw na ang may sabi. Miss na miss ng boyfriend mo ang anakis niya. Kaya di mo dapat yun pinagsesilosan, no? Kakaloka ka? Sarap mo sa bunutan at tampalin. Ay, hindi ko lang kasi mapigilang malungkot. Alam mo, pwede mo namang piliing maging masaya sa kabila ng mga pinagdadaanan mo eh. Hindi mo dapat palaging piliing malungkot dahil tatanda ka kaagad niyan. Sige ka. Saka gets kita kung bakit ka nagkakaganyan. Dahil kung ako lang tulad mong may matres tapos di ko rin pala mapapakinabangan, talaga mapofrustrate rin ako, no? Pero nandyan na yan eh. Ang mahalaga, sinusunod mo ang payo ng OB mo. Malay mo, malay ko, malay nating lahat. Magkahimala at majontis ka ni Charlie. O diba? Pak na pak, ganun. Ewan ko sa'yo, para kang sira. Dami mong kalokohan eh. Hindi kaya yung kalokohan. Basta, promise mo sa akin, huwag ka na mapraning match dahil dyan. Mahal magpa-plastic surgery dito sa Pinas. Pag tumanda ka na lang bigla ka-overthink. Ay naku, tara inom na lang nga tayo. Di nga ako pwedeng uminom, sabi. Ay, napaka-kontrabulate mo talaga. Bala ka dyan. Basta ako, Gora Sanomo, mamatay ka sa ingat. Si Monty ang itinuring kong matalik na kaibigan bukod kay Charlie. Kaya naman panatag akong i-open up sa kanya ang mga bagay na bumabagabag sa akin ng mga panahong yun. At totoong nakatulong ang payo niya sa akin, Mama Mia. Lalo pa nga nang mas lalong naging madalas ang panahong iginugugol ng boyfriend ko sa anak nila ni Erica. Ngunit may isang beses na hindi ko na talaga napigilan ang hustong pagsiselos ko sa katawan nang tumawag kay Charlie si Erica
kalagitnaan ng hating gabi at mahimbing na ang tulog namin. Para sabihin kailangan daw si Charlie ng anak nila kesyo may sakit at ayaw uminom ng gamot. Mama Mia, aaminin ko na kahit ako ay nag-alala pa rin para sa bata. Kaya naman ang magpaalam si Charlie na pupunta kina Erica ay walang pagdadalawang isip na pumayag ako. Kaso yun pa pala ang magiging mitsa na kahit na gumaling na ang anak nila ay paminsan-minsan na lang kung umuwi sa bahay namin si Charlie. Pilit kong sinarili ang mga bagay na napapansin ko at nararamdaman ko, Mama Mia. Pero sadyang hindi ko na kinaya at parang sasabog na ang utak ko sa sobrang pag-iisip at ang puso ko sa sobrang paninibugho. Muling nanumbalik ang nararamdaman kong frustration, kaya naman kinumpronta ko na ang boyfriend ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng laman ng dibdib ko at umaasa ako na maiintindihan niya ang ipinagkakaganon ko. Pero mali ako, Mama Mia. Mali akong umasa na iintindihin ako ni Charlie. Hay, bakit gising ka pa? Pakis nga. Mwah. Ikaw, bakit ngayon ka lang dumating? Alam mo ba kung anong oras na? Mag-aalas 3 na ng madaling araw, Charlie! Alam ko naman yon, Shelby. Saka, bakit ba ang taas kagad ng boses mo, ha? Pwede ka naman magsalita ng mahinahon. Bakit kailangan mo pang sumigaw? Mamaya niyan, ireklamo tayo ng mga kapitbahay natin eh. Pwede ba wag mong ibahin ang usapan? Ay, ano ba kasing ikinagagalit mo? Dahil ngayon lang ako umuwi? Eh di ba, nagpaalam ako sa'yo na pupuntahan kong anak ko? At pumayag ka pa nga, baka nakakalimutan mo. Pumayag nga ako kasi sinabi mo na uuwi ka bago mag-alas 12 ng gabi at sabay tayong matutulog. Pero tingnan mo, anong oras na? Naglalambing yung anak ko eh. Ayaw pa akong pauwiin. Anong magagawa ko? Alangan takasan ko yun, edi umiyak naman yun. Ano ba naman yan, Shell? Pagtatalunan pa ba natin to, ha? Pagod ako at inaantok na ako. Pwede bang ituloy na lang natin to mamaya? Walang matutulog sa atin ngayon dahil kailangan natin tong pag-usapan, Charlie! Alam mo kung anong problema sa'yo? Ang manhid mo! Simula na bumalik sa buhay mo yung anak niyo ni Erica, wala ka nang ibang ginawa kundi ang puntahan to para kamo alagaan? Makipag-bonding? Baka nakakalimutan mo na may nanay yon. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Teka, saan ba papunta ang usapang to? Alam mo kung saan to papunta, Charlie, pero nagbubulag-bulagan ka lang. Dahil isa yung malaking kalokohan! Shelby, naririnig mo ba ang sarili mo habang pinagsiselosan mong anak ko na wala namang kamuwang-muwang? Ayos ka lang ba talaga? Masisisi mo ba ako? Wala ka ng panahon sa akin! At saka yung anak mo nga lang ba talaga ang dahilan kung bakit gustong-gusto mong pumunta doon sa bahay nila? Baka naman ginagamit mo lang rason yung walang muwang mong anak dahil ang totoo, nagkakamabutihan na kayo ni Erica! Shelby, para ka namang gago eh. May boyfriend na si Erica, kaya malabo yung sinasabi mo, no? Alam mo, puro ka hinala. Di na kita kilala. Masyado ka nang mapagduda. Para ka nang baliw. Bahala ka nga dyan. Matutulog na ako. Hoy, Charlie! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong talikuran! Matapos ko ngang marinig sa bibig ni Charlie na masyado lang daw akong mapagduda at nagtatamang hinala, aaminin kong nagdalawang isip din ako kung tama bang pinagbintangan ko siya ng ganon nang kausapin ko siya, Mama Mia. At matapos nga ng tagpong yun, nagsimula ng maging malamig ang pakikitungo sa akin ni Charlie. Bagay na inunawa ko naman dahil may dahilan naman kung bakit siya nagkakaganon sa akin. Mama Mia, ng mga sumunod na araw ay hinayaan ko na nga lang si Charlie sa pagpunta niya kina Erica para sa anak nila.
Na kahit na selos na ako ay naisip ko na ako pa rin naman ang unang nag-udyok sa boyfriend ko para makilala ang anak niya. Kaya naman kung tutuusin, wala akong karapatang magreklamo kung ma-out of place man ako sa kanilang mag-ama. Hanggang isang araw, habang abala ako sa paglalaba ng mga damit namin ni Charlie, ay bigla kong ang nakitaan ng bakas ng lipstick ang kwelyo ng damit niya. At hindi lang yun, Mama Mia. Dahil nang kapain ko naman ang bulsa ng kanyang pantalon ay laking gulat ko nang makakita ako doon ng underwear ng babae na hindi ko naman pag-aari. Mama Mia, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Nanginig ang buo kong katawan. Para akong nablangko. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Kahit na humagulgol ako kaagad, Mama Mia, nang makita ko ang mga bagay na yon sa gamit ni Charlie, ay hindi pa rin ako basta-basta nagkonklusyon. Kahit harap-harapan na ang mga ebidensya ay dinidinay ko pa rin. At dinidinay pa rin ang puso ko na kaya akong saktan ng ganito ni Charlie. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kukumprontahin ko ba siya? Ayoko maulit yung minsang pagtatalo namin ni Charlie nang kausapin ko siya hinggil sa mas maraming oras at panahon na iginugugol niya sa anak nila ni Erica. Kaya nga kahit pakiramdam ko ay sinasaksak ako ng milyong ulit ng patalikod, ay sinaway ko pa rin ang damdamin ko noon, Mama Mia. Isa pa, hindi ako handa sa pwedeng isagot ni Charlie sa akin oras na tanungin ko siya tungkol doon. Nang araw na yun ay hindi ko tinawagan sa phone si Charlie. Sa halip ay nagpahid ako ng mga luha ko at mabilis na binitbit ang mga ebidensyang nais kong ipakita sa kaibigan kong si Monty. Tandang-tanda ko pa ang gulat na mukha ni Monty, Mama Mia, nang bigla na lang akong sumulpot sa pintuan ng apartment niya nang katanghaliang tapat ng linggo na para isang bata na nagsumbong at umiiyak. Besh, it's a yes! Bakit nandito ka pa? Kung ako sa'yo, kinakalbo ko na yung jowa mo saka yung haliparot na ex niya, no? Hindi pa nga ako sigurado na baka may ibang babae si Charlie. Wala pa naman akong matibay na ebidensya bukod sa kutob ko. Alam mo, may kasabihan ng mga matatanda. Madalas daw tama ang kutob ng mga babae. Kung totoo nga ang hinala ko, hindi pa rin ako nakakatiyak kung si Erica ang babae niya. Bakit? Siya lang naman at wala nang ibang madalas kasama ng boylet mo ah. Unless, meron pa bukod sa inyong dalawa. Ay, iba rin. Pero sinabi ni Charlie na imposibleng magkabalikan pa sila ni Erica dahil may boyfriend na yun. At naniwala ka naman ha? Bakit? Nakita mo na ba yung sinasabing Jowa Bells ng bruwang yon? Hindi pa. Yan tayo eh. May hidden agenda talaga kay Charlie ang malanding yon. Kunwari pang gustong ipakilala sa jowa mo yung bagets nila. Tapos sa huli, may plano pala siyang sunutin ng boyfriend mo. At peste rin yan si Charlie eh, no? Bumigay! Akala ko pa naman matino siya. Pero puro lang pala pagbabalat kayo. Anong gagawin ko, Besh? Paano nga kung may namamagitan na sa kanila ni Erica? Paano kung nagkabalikan pala sila? Paano na lang ako? Ay, huwag ka nga munang umatungal dyan. Ang kailangan mong gawin, hulihin mo sa akto para maisampal mo sa pagmumukha ng Charlie na yan na hindi ka ipinanganak kahapon. Kung ako sa'yo, imbis na pumunta ka rito, dapat binabalatan mo na ng buhay at iginigisa sa sarili niyang mantika yung magaling mong boyfriend.
Isama mo pa yung malanding Erica na yon if ever nga na nagkabalikan sila. Sabihin mo na kung gusto mo ng rest back. Warrior princess yata tong best friend mo ah. Pero natatakot pa rin ako. Natatakot ako na baka pag nalaman ko ang totoo, hindi ko kayanin. Kaya hayaan mo na lang na magpakasarap sa heaven yung dalawang animal na yon. Samantalang ikaw ay nagdudusa dahil sa kagagahan mo. Pwede ba? Di ka martir. Kaya kung ako sa'yo, go, go, go! Mas mabuti na rin naman sa bibig mismo ni Charlie manggaling para matapos na. Mahal na mahal ko si Charlie, besh. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Paano ko nagkakamali lang pala ako na hindi naman pala niya ako pinagtataksilan? Na baka masyado lang ako nag-iisip na... Alam mo, gusto kitang sabunutan at kalbuhin tapos iuntog sa pader para naman magising ka sa katotohanan na masyado ka nang nagiging kaawa-awa. Masisisi mo ba ako? Hindi kita sinisisi. Pero gusto na talaga kitang jombagin kung ipipilit mo pa sa akin na hindi nagtataksil si Charlie matapos noong mga biglaan niyang pagbabago sa'yo. Ikaw ang nakakaramdam niyang kutob mo. Ikaw lang din na may kakayahang kumpirmahin yan. Pero ako, malakas talaga ang hinala ko nung may milagrong ginagawa ang dalawang yan sa likod mo. Kakaloka? Akala ko pa naman talaga si Charlie na ang dawan mo. Pero mukhang magiging malungkot ang Pasko mo pag nagkataon. Ay hala siya. Joke lang, Benshi. Uy, huwag ka nang umiyak. Matapos ngang malaman ni Monty ang dahilan ng biglaan kong pagpunta sa kanya, ay narealize ko kung gaano ako katanga dahil naisip ko pa talagang hindi ako pinagtataksila ni Charlie, Mama Mia. Aminado rin kasi ako na ng mga panahong iyon kahit na may hinala na ako kung sino ang nagmamay-ari ng underwear sa bulsa ng pantalon ni Charlie at lipstick sa kwelyo ng polo shirt niya, ay nahihirapan pa rin talaga akong tanggapin ang katotohanan. Ang katotohanan na posibleng nagkabalikan na sila ni Erica at nagkaroon na ng second chance ang pag-iibigan nila noon kahit na kami pa ni Charlie. Ang posibilidad na ako na ang nagiging hadlang para maging masaya silang dalawa. Na ako na ang kontrabida sa storya. Hindi ko yun kayang tanggapin, Mama Mia. Hindi ko kayang isipin na hindi na ako ang mahal ni Charlie. Na hindi na ako ang kailangan niya. Nang araw nga ang iyon ay hindi ko pa rin tinawagan sa telepono si Charlie. Ang gusto ko kasing mangyari ay kausapin ko siya ng personal pag uwi niya kinagabihan dahil mas mapipilitan akong tanggapin ang masalimuot na katotohanan kapag harap-harapan mismo niya sabihin sa akin. Kaya nga kahit nawawala ako sa sarili ko at sobrang sakit ng dibdib ko, ay hindi na ako nagpasama pa kay Monty pa uwi. Mama Mia, pagdating ko sa apartment namin ni Charlie, ay doon gumuho ng tuluyan ang mundo ko. Naabutan ko si Charlie, Mama Mia, na walang saplot pang itaas habang nakapatong at mainit na nakikipaghalikan sa hubad na si Erica. Charlie, nandito ka na ba? Mga hayop kayo! Ito pala ang ginagawa nyo habang wala ako? Ha? Ang kapal naman ang pagmumukha nyo gumawa ng milagro sa mismong bahay ko! Wala ka na ba talagang dignidad, Charlie? Shelby, magpapaliwanag ako. Ano pa bang ipapaliwanag mong animal ka? Samantalang kitang-kita naman ng dalawang mata ko kung paano kayo maghalikan ni Erica! Ano? Masarap bang humalik ang boyfriend ko? Ha? Na-miss mo yatang matikman ang labi niya kaya kung makasunggab ka, wagas!
mo kinakalbo! Tawa mo si Erica! Nasasaktan ka? Ha? Bakit? Ano sa palagay mo nararamdaman ko ngayon? Shelby! Mukha Nasasaktan ba na si akong Erica! natutuwa? Gago ka pala talaga eh! Tama naman palang hinala ko noon na inaakit mo lang si Charlie at ginamit mo pa talaga ang anak nyo, no? Napaka-demonyo mo! Para sabihin ko sa'yo, aksidente ang pagkakalapit naming muli ni Charlie. Nagkataon na siyang nandyan nang mag-break kami ng boyfriend ko. Tapos nagka-developan ulit kami. Kung tutuusin, hindi na rin naman kami nahirapang ibalik ang dati naming closeness. Dahil meron na kaming pinagsamahan. At bukod doon, meron din kaming anak. Samantalang kayo, wala. Balita ko, may problema raw yung matres mo. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin nabubuntis ni Charlie. Walang hiya ka! Walang hiya kayong dalawa! Napakasama nyo ni hindi na kayo na konsensya! Pumunta kami rito para kausapin ka ng personal at sabihin sa'yo na nagkabalikan na kami ni Charlie. Dahil kung tutuusin, kami ang dapat na maging isang buong pamilya at hindi kayo. Kaso, wala ka naman pagdating namin. Kaya naisip muna naming libangin na lang ang isa't isa. Hayop ka! Paano mo naatim na sabihin ang tungkol sa bagay na yan nang walang pagdadalawang isip? Bitiwan mo ako! Demonyo ka! Hindi na kita hayaang saktan pa ang nanay na anak ko, Shelby! Paano mo nagawa to sa akin, Charlie? May pasabi-sabi ka pa noon na hindi mo ako iiwan dahil lang nahihirapan akong bigyan ka ng anak? Tapos ano to, ha? Sinungaling ka! Pasensya ka na. Pero akala ko, kaya ko rin makisama sa'yo kahit wala tayong sariling anak. Pero nang makita at makasama ko ang anak namin ni Erica, nagbago ang lahat sa akin. Na gusto ko pala magkaroon ng pamilya at hindi mo yun kayang ibigay sa akin, Shelby. Sorry kung umabot pa sa ganito ang lahat pero nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Siguro, ito na nga ang second chance para sa amin ni Erica at ng anak namin. Kaya naman nakikiusap ako na hayaan mo na lang kami maging masaya. Maging masaya? Pero paano naman ako, Charlie? Kahit ba minsan, habang sarap ka sa pakikipaghalikan mo dyan kay Erica, naisip mo ako? Sa palagay mo, paano pa ako magiging masaya kung iiwan mo akong mag-isa? Hindi ko na problema yun, no? Alam ko naman kayang-kaya mo naman makamove on ka agad eh. Makipag-date ka sa ibang lalaki. Malay mo, meron tumanggap sa kondisyon mo. Eh di wala ka ng problema. Hayop ka talaga! Wala kang puso at kaluluwa! Mama Mia, ng mga oras na yun, ay pinanood ko na lang si Charlie habang nag-aal sa balutan ng mga damit at gamit niya. At pagkatapos ay magkasama silang umalis ni Erica sa apartment namin. Wala na akong nagawa kundi pagmasdan na lang ang unti-unti nilang paglayo. Pagkatapos ay kinontak ko si Monty na kaagad din naman akong pinuntahan. Ganun na lang ba talaga yun? Bigla ka na lang iiwan ang taong mahal mo dahil meron silang nakita na sa tingin nila ay mas deserving kaysa sayo? Na mas magpapasaya sa kanila? Kaya bigla ka na lang nilang tatalikuran? Yung sakit na nararamdaman ko noon ay hindi ko kayang ipaliwanag ng mga salita, Mama Mia. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na kaya akong iwan ni Charlie. Isang tanong tuloy ang nabuo sa isip ko. Minahal ba talaga ako ni Charlie? Nagkaroon ba talaga ako ng totoong lugar sa puso niya? O ako lang yung nandyan nung mga oras na iniwan siya ni Erica bitbit ang anak nilang dalawa? Dahil ba sa sakit ko kaya hindi na niya ako mahal? Kung sakali mang nagkaanak kaming dalawa, ako ba ang pipiliin niya at hindi siya matutukso sa ex niya? Posible kayang buo at masaya pa kami kung kami ay may anak? Mga tanong, Mama Mia, na hindi ko na hinanapan pa ng sagot. Wala na rin namang saysay kahit masagot pa ang mga yon.
Isa lang ang katotohanan. Iniwan at niloko ako ni Charlie para mabuo ang pamilya nila ni Erica. Malaking dagok sa akin, Mama Mia, lalo na't katrabaho ko si Charlie. Kaya naman hindi rin ako kaagad naka-move on. Doon na rin ako nagpasyang mag-resign sa aking trabaho at nagkataon naman na niyaya ako ni Monty na sumama sa kanya. Matagal bago ako naka-move on. Dahil hindi ko kayang kalimutan ng ganun-ganun na lamang ang lahat ng pinagsamahan namin ni Charlie. Pero dahil sa tulong ni Monty at ng aking pamilya, ay nakabangon ako ulit. Pinagpatuloy ko ang treatment ko sa sakit kong PCOS. Masakit man ang pinagdaanan ko kay Charlie, ay hindi ko pa rin kinakalimutan ang pangarap ko na magkaroon at maging isang ganap na ina. At sa mga panahong yun, Mama Mia, ay may isang lalaking matyagang naghihintay at umiintindi sa akin. Si Jiro. Ang aming boss ni Monty ng 10 months, Mama Mia. 10 months pa lang ako sa kumpanya ay nagpahayag na siya ng pagmamahal sa akin. Hindi ko siya kaagad sinagot pero naging porsigido siya at pinakita niyang mahal na mahal niya ako. Wala akong tinago sa kanya. Lahat alam niya, maging ang posibilidad na hindi na ako magkakaanak pa. Pero baliwala sa kanya ang lahat ng yun, Mama Mia. Sabi niya mahal niya ako hindi dahil pwede siyang magkaanak sa akin. Sabi niya mahal niya ako dahil mahal niya ako. At matapos nga ang halos 2 taon ng panliligaw niya sa akin, ay sinagot ko na siya. Last year, nang ikasal kaming dalawa kahit na kasagsagan pa ng pandemic. At August last year naman, Mama Mia, noong nalaman namin na nagdadalang tao ako sa panganay naming anak. Isang napakalaking himala at biyaya ang ibinigay sa amin ng Diyos. Sobrang masarap ang magmahal, Mama Mia, oo, lalo na kung mahal ka rin ang taong mahal mo. Pero hindi lahat ng pagmamahal panghabang buhay. Yung iba, panandalian lang at magbibigay lang sa atin ng leksyon para tayo ay maging matatag at mas maging handa sa tamang pag-ibig na para talaga sa atin. Pasko nung nakaraang taon, Mama Mia, ay umuwi kami ng asawa ko sa probinsya kasama si Monte. Aksidente naman na nagkita kami ni Charlie at nalaman ko na hindi rin pala sila nagkatuluyan ni Erica. Iniwan din siya nito. Hindi ko na inalam pa ang dahilan dahil wala na rin naman akong pakialam. Dahil ang totoo, Mama Mia, ay matagal ko na silang pinatawad. Dahil masayang masaya na ako sa buhay at pamilya na meron ako. At napakalaking pasasalamat ko sa Diyos na binigay sa akin si Jiro. Hindi man siya perpektong lalaki, pero alam ko na mahal niya ako at handa niya akong samahan sa anumang biyaya at unos ng buhay. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Ang inyong forever kabarangay, Shelby.